Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito yung ating reading for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Almost daily love reading guys. Sa mga gusto magpa-personal reading, Jing Tarot Reader. Um, ako po ay available pa until end of August for astrological reading. Pero please do wait for my reply para dun sa mga nag-i-inquire kasi yung may mga naka-line up na po na nagpapa-read and astrological reading yon. So medyo dinidetail ko talagang mabuti kung ano yung mga placement kasi ng planets and asteroids na kailangan ko i-consider pag i-read yung chart nila and kung ano yung kini-question nila regarding sa kanilang charts. Anyway, I'm just saying for those of you na mag-i-inquire, virgophilippines@gmail.com. Doon ako pwedeng ano. Pero wait for my reply please po kasi wala po akong ibang magme-message. And yeah, you do have your despair, toil and labor, high honor. Virgo, I feel like you're feeling sad right now. Kung hindi ikaw to, this could be your person. No? Kasi bakit? Toil and labor, pagod na pagod ka. High honor for some of you. May mga nakaraan, natapos na parang gyera na nangyari sa buhay mo. Pwede nagkasunod-sunod na pagbagsak or mga problema. And then, now you are really tired of this coffin, of this endings na nangyayari sa buhay mo. Parang ano ba? Bakit ako? Bakit laging ganito? Bakit katatapos lang nung isa ganito na naman? Like, you feel empty, you feel tired, you feel somehow pwedeng yung iba sa inyo hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Maybe regarding a place or with regards to your career, with regards to your I can see financial situation na sa iba sa inyo. No? Pwedeng yung mga gastos, sunod-sunod, patong-patong. Tapos may mga endings, yung iba nawala ng trabaho, medyo hindi nag-okay ang business. Yung iba naman pwedeng may kinalaman sa ending of a relationship. Yung iba ending of, maybe opportunities na pwedeng dumating sa buhay mo but then that time you're not yet ready and now it's not open anymore. So, yung iba naman maybe an ending of some kind of expectation about I can see may kinalaman sa money. So, who is this person that you're dealing with pagdating sa love? Person nakakonect mo pagdating sa love. You do have here the journey. Gift is also here. Ayan. Great fortune and dedication. Okay, this person could be someone from, malayo sa'yo. The journey is like some kind of distance sa inyong dalawa ng person na ito. Gift is here. I feel like this person is preparing something para sa'yo. Something na maybe some kind of a legal matter or maybe commitment. This person is preparing ang kanyang sarili or ang kanyang yung mga nasa paligid niya para mas ma-commit niya yung sarili niya towards you. Maybe regarding money or some kind of sharing something. So, pwedeng may gusto siyang i-share, ibigay sa'yo. And maybe it has something to do with his or her resources. I can hear property. So, yung iba sa inyo, maybe there's some kind of joint ventures or property. Yung iba, loans. Ayan, pautang na pwedeng pinaprepare nitong person na ito. Or maybe just some kind of contract para sa iba. Kung hindi man, this person is just, preparing some kind of documents. Kasi pwede kung malayo kayo,
Itong person na to wants to travel. Pero bago ako makapag-travel, I need to prepare the, necessary documents para maisaayos itong pagta-travel na ito. Wealthy man is here, so you could be dealing with someone who is wealthy, someone who is, um, proud, and could be someone na, I don't know, I can feel the energy of maloko or mapalabiro or I just feel a happy vibe dito sa person na to. Like, he or she is excited with regards sa mga changes na pwedeng nangyayari na ngayon sa inyo or is about to happen. Paparating pa lang or magkakaroon pa lang ng pagbabago. And this person is quite happy and excited pagdating sa bagay na yan. Emotions of the two of you. Wait lang guys. Shuffle ko lang ng konti. Emotions. Spirit guides, angel guides for the sign of Virgo. I'm hearing moon, so I don't know if your moon sign is in Virgo and or moon or sun. So anyway, check mo na lang yung natal chart mo. Stay optimistic about your love life. Make the effort. Oh. You do have your passion and true love. Bottom of the deck is wedding. So, you could be married with this person or pwedeng may marriage na involved sa inyo. Or if not, this person wants marriage with you. Children is here. So, I feel like you could be married with this person, or if this person wants to marry you, or you do have your stay optimistic about your love life. Some of you pwedeng ibinigay mo na lahat dito sa person na to, and with the make the effort, nag-effort ka na sa connection, and you do love this person. And kahit ganun siya na parang wala masyadong actions or hindi masyadong, alam mo yun, open na tao. Pwedeng hindi open pagdating sa emotion niya. But you still gave this all towards this person. Some of you, lahat ng kaya mong i-present in the past, ipakita sa kanya, ginawa mo na. And whatever you did here is napakalaking impact or napaka-powerful na pangyayari para sa person mo, because like you feel like hindi siya naapektuhan or walang naging impact sa kanya to, or walang naging dating, or hindi hindi siya nagre-react. But definitely it's like akala mo lang yun, parang ganun. Pero ang laki ng naging impact sa kanya ng mga ginawa mo. The passion is here, so this person loves you a lot. Mahal ka niya. Sexually attracted sa'yo tong person na to. And you do have your true love. This is the romance of a lifetime. Honestly, if you're dealing with someone na malayo sa'yo and there's this feeling na parang nagkaroon ng limitasyon with regard sa paniniwala niya or sa
Maybe paniniwala niya regarding spirituality because of that. But I'm feeling like this person is not holding back anymore. No? Napaka-challenging ng situation ninyo. And the way I see this person sees you as a very beautiful person inside and out. Babae ka man or lalaki, it doesn't matter, LGBTQIA+. Like itong person na to, nakikita ka niya ng mas malinaw ngayon for who you are, what you are. And nagagandahan or napopogian siya sa'yo, like whatever your gender is, but I can see how attracted this person is towards you emotionally, pati sa nakikita niya sa'yo. Maybe pagdating sa iyong career or sa mga efforts na ginawa mo in the past, sabi ko nga malaki naging impact nito sa kanya, sa'yo. Oo, sa kanya pala, sorry. And so, this person, some of you, lalo na kung ikaw ay babae, lalaki ito, but sabi ko nga open to sa LGBTQIA+, gusto kanyang buntisin, gusto kanyang anakan, gusto niya magkaroon ng marriage sa inyo. This person wants partnership, business partnership, relationship. This person wants to, like share some kind of a lifetime with you, and nakikita niya na I just need to, i-ready muna ang sarili ko, maybe pati finances ko, and everything should be perfect first. But ikaw yung nakikita ko ngayon as someone na I want to create some kind of future with you. So gusto niya ng future sa'yo and attachments. And mangyayari yung attachment if there's a child. So gusto kanya anakan. Gusto kanya mabuntis. Especially if you're a woman. But anyway, take only what resonates. What will happen in the future for the both of you? In the near future, I want to know more muna dito sa iyong pinagdadaanan na ito, because you're not okay. You're feeling tired. You're really, some of you hindi makatulog. Yung iba sa inyo pwedeng hindi nai-stress, nagkakaroon ng anxiety, panic attacks, and anong gusto mong mangyari? Ay, sorry, mali. Ano ang future with regards to your situation right now pagdating sa iyong money, finances? Tell me about this, please. In the future, you do have here separation and heartbroken. This is with regards to your future. Actually, I can still see sadness. I can still see that pwedeng you will lose something. So, nagtutuloy yung losses, no? And you need to be matapang and malakas during this time. And you do have your clock. Medyo, this is the time wherein aalisin sa'yo yung mga bagay na pwedeng importante sa'yo, but you need to let go of this. Some of you, there's a possibility na tinitrigger lang nitong situation mo ngayon, or the universe is just helping you to connect with this person, with the talking. Kasi kung hindi ka magkakaganyan, hindi ka naman makikipag-connect sa taong to. Then I can see possible that some of you, there's like avoidance na nagaganap and or maybe there's this feeling of medyo naging intense yung connection ninyo, and like this situation sa inyo needs to clear muna everything. For example,
maybe yung situation mo ngayon, hindi mo marirealize na kailangan mo tong person mo na ito, na kailangan niyang bumalik sa buhay mo kung hindi mangyayari sa yan. 'Di ba? Kumbaga, parang lahat ng nangyayaring problem sa'yo is like just a push para may mga actions kang gawin na may kinalaman dito sa person na to, especially with regards sa financial na usapin, you know? And um, I can see Venus, your planet of Venus, pwedeng may return na nangyayari or pagbalik sa kanyang placement or paglalapit sa sa inyong placement nung ikaw ay pinanganak, and this will be a very powerful uh, event sa buhay mo. Anyway, what will be the near future for the both of you for this connection? For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. You do over the Sword and Rose. Sunglasses. Oh, okay. Not enough. Near future. You do have here both cassette and love call. Yeah, I can see communication. Sa inyong dalawa, honestly, ikaw yung dahilan. Why? Oh, nakakaamoy ako ng laing. This could be a reading. Or maybe recently, kumain ka ng laing. You like laing, or that's your favorite food. This could be a reading. Laing. Yeah. The Sword and Rose is, I feel like in the near future, there's some kind of mga bagay or tao na pwedeng ika-cut off mo sa buhay mo, or this could be people na ika-cut off ng universe sa'yo. Like, or this could be yun, ika-cut off itong mga taong to because pwedeng ang mawala sa'yo is yung rose-colored sunglasses. You know what I mean? You do have your sunglasses. Pwedeng kasalukuyan kasi nakasuot ka ng salamin. Kumbaga nakikita mo yung mga bagay or mga tao sa buhay mo ngayon, and you see them as like magaganda yung mga nakikita mo sa kanila, nakikita mo yung sitwasyon mo, maganda sitwasyon mo. Ngayon si universe ang ginagawa, pinapahubad sa iyo yung salamin na yan. Tingnan mo yung realidad. Tingnan mo yung totoong mga tao sa paligid mo. Are they being real to you? Are they, who you need in your life? Ano purpose nila sa buhay mo? Maybe they are friends or group of people, or maybe partners in your life na pwedeng nakatulong sila in a way na pwedeng nagkaroon ng improvement sa areas ng buhay mo kung nasaan sila. For example, they are your friends. Somehow itong friends na to, may mga nabuo kang goals because of them. Some of you, if these are partners, okay, naging mas better ka, may mga achievements ka, may uh, mga bagay na na-accomplish ka, and pwede magtuloy-tuloy hanggang in the future with the help of this person. But, with not enough, pwedeng the moment na tanggalin ni universe yung salamin mo, ipakita niya sa iyo yung realidad, you would see that you need more expansion in your life. And itong mga taong to, you see them as nakakatulong, but definitely, hindi ka pala nag-e-expand because of them. You would see them as like, wait lang, they're being selfish. 'Di ba? Pwedeng dati hindi mo nakikita yung selfish act nitong mga taong ito. Hindi mo nakikita, pinakikinabangan ka nila. Kaya ka ganyan, kaya sila ganyan kabait. Kaya ganyan yung ginagawa nila sa'yo, binibigay nila lahat sa'yo or what. And pwedeng kung magagandang salita ang sinasabi nila sa'yo, pinapakita nila kasi napapakinabangan ka nila. And then you would know or you would notice that through this situation or event sa buhay mo. 'Di ba? And you would see this, you know,
laki ng ego nitong mga taong to. Makikita mo yan. Grabe, parang mapapagano ka na, bakit ganun siya? Bakit ganun sila? 'Di ba? Makikita mo makikita mo yung real character ng isang tao. Especially that we're having Neptune retrograde, Saturn retrograde, Chiron retrograde, and we're also having Mercury retrograde during this time. So, yung mga retrogrades na yun magkakasabay, 'di ba? And it has something to do with the lesson sa buhay mo na dapat mo makita. Tignan mo yung mga mali, tignan mo yung mga dapat tanggalin, tignan mo yung mga tao sa paligid mo, you know, it's like this is the opportunity for you na binibigay ni universe para maging totoo ka sa mga nakikita mo sa mundo, kung sa pananaw mo sa mga tao sa paligid mo. Ano dapat mong gawin diyan? Some of you with the heartbroken and separation, this could be an ending of a connection with regards sa mga tao sa buhay mo. Like maybe relationship in your life na nakasuot ka kasi ng salamin. If you are in another relationship, and some of you may ganun, pwedeng matanggal na si helmet mo, mauntog ka na, malaman mo na yung totoo, makita mo na yung totoo. And you would say, hindi ito yung gusto kong future. 'Di ba? Tinry mong iwasan yung paniniwala at pagtingin na parang magiging okay pa eh. May chance pa. Or hindi, wala sa tao yun. Kaya, nasa sa ano yun, nasa sa, ano, sa relasyon. Or nasa sa akin yun. Kaya kong baguhin itong tao, etc. May ganun ba? But you will feel a lot of frustration with the not enough. Paparamdam niya sa yung frustration, yung inis, yung galit, and kakulangan. Makikita mo dito sa mga taong to. Well, alin man dun, no? Sinabi ko lang, it could be anyone or anyhoo in your life na pwedeng you should consider having this ending with this person or people. And then, eto na. Si person na ito will help you, you know, I feel like there's a lot of communication in the future between you and this person. May pag-uusap, maybe through phone calls, video calls. This could be your soulmate. You do have your soulmates, and the chaser is here. So, siya yung gagawa ng paraan para magkaroon ng time sa inyo. So, even though you are both busy siya, gagawa siya ng paraan for the two of you na magkaroon ng conversation, pag-uusap, talking, and clock is here. And you do have here both. I feel like wala kang kawala dito sa person na to. You do have your addiction and I like you. So, the girl talk is here. So, a lot of talking, a lot of pag-uusap. Hindi mo siya pwedeng takasan, hindi mo siya pwedeng iwasan. Talaga mag-uusap kayo in the future. Both is here. This person is, I feel like there's progression. There's this, good news or magandang pag-uusap towards you. Kasi, guys, I can see recorded message. So, either this is you na during this time na pag-uusap ninyo, you will be, recording some kind of things here. Either yung mga sasabihin niya, isusulat mo, or yung mga sasabihin mo, isusulat niya, or this could be yung mismo pag-uusap ninyo will be recorded. Yan. Kasi may ganun may ganun sa phone yung iba, parang kusang nagre-record, and whoever this person, I cannot tell, this could be your person recording your voice, or this could be you recording this person's voice, or as simple as pag-i-screenshot ng mga photos together. I can see that. And para maulit-ulit ba? The purpose is para makita niya ulit yung pictures mo, or makita ka ulit niya, or the purpose is para maybe this is an important
conversation kasi may pagsusulat ng papel sa iba. But I can see that this is something na pwedeng makakatulong sa the way that you are feeling right now. So if you're not good, you're feeling down, you're feeling hindi okay, maybe this person can help you na magkaroon ulit ng strength, magkaroon ng inspiration. This person is returning. If you're dealing with your soulmate, pabalik na si soulmate. You have to, I feel like some of you will say no. You will say no about something. But, because it's making it hard for you eh. Parang lalo na, ganito yung sitwasyon mo. So, pwedeng there's some kind of an offer na you would say no. Or, I don't know. But, I feel like ikaw naman ang expert sa buhay mo, no? You know what to do. You know what to do. Huwag kang magpakipot. Yan yung pinaka-advice ko. Some of you, this could be something na may kinalaman sa pagpapakipot or what. Or, be real and true to yourself for what you want, for who you are. That's it for now, guys. Thank you for watching. I love you all and bye-bye. By the way, if you want to connect with me, gusto ng astrological reading, gusto mo i-view ko yung iyong natal chart and you want me to read your chart, I can do that. Ang concentration ko sa reading is natal chart, sun, moon, and rising. Pero, sun, moon, and rising, and mamimili ka if you want love, concentrated sa love, or if you want me to concentrate on your career, pwede kong gawin yun. Papipiliin kita ng isa kasi medyo matagal na usapin pag marami. Pag sinabi mo love and career, sa halip na ma-focus natin sa career, medyo kukulangin yung time. Marami kasi akong babasahin doon like the asteroids degree, 'di ba? Ng asteroids and planets, yung cusp. I consider a lot of details first. And bigyan ko ng example. Ayan. This is one of the example. So explain ko yung placement na pinaka planets mo diyan. And ano yung mga career na bagay sa'yo. Sino yung love mo in the future, or soulmate mo, or sino yung yung future husband and or wife mo. Those kind of things. Anyway, this is it. Thank you for watching. Yan, virgophilippines@gmail.com. Doon mo lang ako i-message. Wait for my reply. Honestly, minsan inabot ng isang araw, dalawang araw bago ako mag-reply. Sorry about that. Medyo busy talaga ako. Pero, kaya nga hanggang August, at the end of August lang. Kasi mas busy pa talaga ako kung bumalik yung schedule ko. Okay? Yung dating schedule ko, mas busy pa talaga ako. So, ayun lang. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.